Pinagkakaisayan si Martin Romualdez, mga kababayan. Lahat sila nagtutulungan sa pagbubuli. Imagine, ordinary congressman na lang si Martin Romualdez, sabi nga natin. Kasi nag-resign na si Speaker. Pero pinagtutulungan ng mga senador, Sara Duterte, tapos sumama pa kayo. Sabagay, alam naman po namin ng mga observers kung saan kayo nakakiling. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Sabi ni Mayor Magalong, dapat daw na makulong si dating Speaker Martin Romualdez. Yan o, sa interview po ng DCRH, Romualdez should also be jailed over flood control scandal, sabi ni Magalong. Gano'n naman pala, bakit nag-resign ka bilang special advisor ng ICI? Dito tumulong ka sana sa official investigation. Ang problema, nag-resign ka kasi biglang sumingaw yung problema mo din sa Baguio City. Yung project ni Diskaya na tennis court dyan sa Baguio City, na ayaw mong silipin. Defensive agad. Ngayon, kung gusto mong makulong si Martin Romualdez, di magpakita ka ng resibo. Pero kung lahat lang man po pa-interview o kwento, walang patutunguhan. Iisipin ng mga tao na mumulitikar ka tulad ng kampo ng mga Duterte. Ang intensyon, durugin si Martin Romualdez para hindi makakandidato, pumatalo sa eleksyon in case tumakbo sa pagkapangulo. O diba? Pinagkakaisayan si Martin Romualdez, mga kababayan. Lahat sila nagtutulungan sa pagbubuli. Imagine, ordinary congressman na lang si Martin Romualdez, sabi nga natin. Kasi nag-resign na si Speaker. Pero pinagtutulungan ng mga senador, Sara Duterte, tapos sumama pa kayo. Sabagay, alam naman po namin ng mga observers kung saan kayo nakakiling. Diba? Huwag kami, Mayor Magalong. Pero ibigay ko sa inyo mga kababayan yung balita dito sa DCRH. So sabi dito, sa exclusive interview ng DCRH 2x2, sinabi ni Magalong that former Ako Bicol Representative Saldico should not be the only one held accountable in the controversy. He stressed that other officials, including Romualdez, may also have a hand in the supposed anomaly. Tumistigo ka. Pangunahan mo yung investigasyon. Kasi lumabas ka na sa ICI, nag-resign ka bigla. Biglang nag-resign Pinabilag ng Palasyo Malacanang na pinare-review yung appointment for possible conflict of interest kasi napag-uusapan yung project ni Diskaya at tennis court sa Baguio City. Biglang nag-resign si Magalong. Sabay sabing wala daw problema. Siyempre, sasabihin ninyo wala problema. Bakit gusto magpa-imbestiga pati yung Baguio City Council ninyo? Gusto magpa-imbestiga? So, nagiging defensive masyado si Magalong. And tulad ni Chis Escudero, dinideflect niya. Nagtuturo siya ng ibang tao. Tinuturo niya si Martin Romualdez para hindi mapag-usapan yung sa kanya. Tulad ni Escudero, para hindi mapag-usapan yung pagkasabit ni Chis Escudero sa Centerways, ituturo si Martin Romualdez bilang mastermind daw ng lahat ng ito. Magpakita kayo ng resibo at magsagawa ka ng investigasyon, i-present mo sa ICI yung findings mo outside of the ICI. Tingnan natin. Kasi sabi mo, kahit nasa labas ka na ng ICI, makikipaglaban ka pa rin dito. Ang problema, lahat lang kwento na wala man resibo. Yan ang mahirap. Lumalabas, propaganda lang yung sa inyo. Ang hilig po ninyo magpa-interview. Nakakalata tuloy ang mga mamamayan na may ambisyon kayo sa mas mataas na posisyon. Baka gustong tumakbong senador, vice-presidente o baka later on, presidente. Huwag kami Magalong. Parang hindi mo na nga naasikaso yung
mismong lungsod po ninyo. Busy ka sa pagpa-interview sa mainstream media. Pasikat. Di ba? Yan sabi niya rito. Nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangang may makulong. Hindi lang dapat si Saldico. Ang dapat na makulong dito, isa na siguro dyan si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam ang ginagawa ng mga tao niya. Di mag-present ka ng ebidensya, directly linking Martin Romualdez. Anong problema mo? Present na. Now na. Di ba? Ba ka lang ang ituturo mo na direktang nag-link si Gutesa na questionable yung pagkatao. Ayun pala, security ni Sara dati. Tapos pinaparap sa DOJ para ma-evaluate yung testimony niya. Hindi na nagpakita. Tinatanong si Marcoleta kung nasaan si Gutesa. Ayaw man magsalita na. Biglang napipi si Marcoleta. Makikita mo ang galawang sindikato po, mga kababayan. Yeah, sabi niya, ang daming scheme. Sa loob ng Kongreso, nagbibintahan dyan. Kung malapit kay Saldico, presyong kapatid, 15% kukunin mo. Ang malalapit sa kanya, kukuha sa kanya. Magalong further suggested that Romualdez may be working to prevent Ko from returning to the Philippines, fearing that his presence could expose more details about the scheme. Alangan naman siya lang ang nakinabang, hindi alam ng boss niya. Gano'n na ba kabobo yung mga tao na dyan? He added, lahat ka man lang theory, aka-aka, magpakita ka ng papel. Di ba? Yan ang responsabling leader. Magpakita ka ng papel. Hindi yung lahat theory, aka-aka, kwento rito, kwento doon, pa-interview dito, pa-interview doon. Sabi pa niya, ang tatalino ng mga yan, kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker, tapos magmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Pakita ka nga ng resibo na tumanggap nga ng kickback si na bilyon-bilyon, si Martin Romualdez. Pag nakapagpakita ka at naipakulong, di okay. Tagumpay ka, ika na ang susunod na Pangulo. Pero kung lahat lang kwento, mahirap ang ganun po, Mayor Magalong. Lalo yung dalawang tao na nagko-connect kay Martin Romualdez o na si Diskaya, narinig lang daw niya sa inuman. Napagkwentuhan lang. Utosan niya ni Romualdez. Sino naman pwede magkwento ng ganyan? Lalo sa inuman po. Baga ginamit lang yung pangalan ni Martin para makakoleksyon. Di ba? O ngayon, si Gutesa, ini-evaluate yung kanyang testimony sana ng DOJ para ma-file ng kaso kung sino yung gustong idiin niya. Kung gusto niyang idiin si Martin Romualdez, kailangan i-evaluate po. To stand in court, yun ang punto dyan, mga kababayan. Ayaw man po magpakita na sa DOJ. O bakit hindi ka tumulong sa paghanap kay Gutesa? Nang tingin po ng karamihan, another Adormawanay, o kung hindi Bicoy, Jonathan Morales. Huwag kami magalong. Ngayon, nag-react po si Terry Ridon. Ako, Bicol Saro, Congressman Terry Ridon, ang mga pinagsasabi ni Magalong. Yan sabi dito sa report ng GMA, Infracom, co-chair Terry Ridon on Baguio Mayor Benji Magalong. It is the height of hypocrisy niya for a public official who styles himself as a champion of transparency, accountability, and good governance to reject public scrutiny of projects within his own local government. Pagdating na kasi doon sa issue ng infra project, may depensa agad si Magalong. Lahat niya ayos. Lahat niya, wala niyang problema. Yung mga project dito ni Diskaya, walang problema. Ababord. Wala palang problema. Bakit ayaw mong tingnan? Hindi kayo dapat tumingin. Dapat yung ICI. Kasi may reklamo yung council na may problema sa award.
Di ba po? Ano? Sabi dito ni Terry Ridon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong has only himself to blame for his current woes in the Independent Commission for Infrastructure or ICI. It is in the height of hypocrisy for a public official who styles himself as the champion of transparency, accountability, in good governance to reject public scrutiny of projects within his own local government. The reason niya for scrutiny of a particular project is not marginal. It is highly relevant as it involves one of the central personalities in flood control corruption, the Discayas, in one of their key firms. This directly tests Mayor Magalong's integrity and commitment to transparency as he himself, as the city's head of procuring entity, has engaged a contractor linked to ghost and substandard projects. Tama. Kung talagang above board, dapat hindi niya kukontrahin. Bakit kinukontra niya? At dumipensa agad siya na above board. Hindi pa nga tinitingnan. Alangan man, siya lang ang titingin. Gusto mo tingnan yung ibang tao, pagdating na sa teritoryo mo, ayaw mong tingnan. Anong kinatatakot mo kung walang problema yung kontrata, yung project? So sabi dito ni Terry Ridon, Mayor Magalong even admitted today that the city had only been dealing with a subcontractor, precisely the type of anomalous arrangement being flagged in both House and Senate panels as indicative of substandard and questionable projects kasi pinasubcontract na. So inamin niya na they're dealing with subcontractor. Ibig sabihin nun, pinatungan na. Di ba? Ay, hindi pinatungan ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, pinapyasa na. Kasi yung subcontractor, kailangan kumita din yun. Dinab-contract pala kay Discaya. So malamang, substandard na yung project. Kasi dumaan na sa dalawang kamay na ang pinagdaanan. At malamang hindi lang dalawang kamay pinagdaanan. Maraming kamay. Kasi naging kalakaran na ang porsyento, ang kickback, ang SOP. Di ba? So sabi ni Ridon, to be clear, there is no allegation at this point that the 110 million pesos Baguio City Tennis Court project is tainted with corruption or that city officials received kickbacks from the Discayas. There is, however, a legitimate allegation that the project may be substandard, giving the public every reason to ask questions. And more importantly, even the loudest champions of good governance should never reject scrutiny of their own projects. Tama si Atty. Ridon ng Bicol Saro. Kung wala kang tinatago, bakit ayaw mong tingnan? Patingnan. Di ba? Alata na may naiikim, sabi nga dito sa amin. May naiikim sa kilikili. May itinatago. Most telling is Mayor Magalong's failure to disclose that a major Discaya firm had in fact been involved in Baguio City projects. The first news report on the tennis court project came out on September 20, 2025. Yet, as early as August 11, 2025, President Ferdinand Marcos Jr. had publicly disclosed the involvement of the Discayas and other flood control contractors. On September 2, 2025, the Discayas themselves admitted control over multiple contracting firms, including St. Gerard Construction. So sabi ni Ridon, for more than a month niya from the President's disclosure until the news article's publication, Mayor Magalong said nothing about this project, all while continuing to speak publicly against corruption. This failure to disclose, his continuing rejection of scrutiny do not speak well of his actual commitment to transparency,
accountability, and good governance, particularly when it comes to his own affairs. Ito ang malinaw, mga kababayan, na akma sa pag-akusa ni Chis Escudero kay Martin Romualdez, na sabi ni Chis Escudero, turo ka niya ng turo, 3 daliri ang nakaturo sa iyo. Wala man pong tinuturo si Martin, siya man lang po ang nagtuturo, tinuturo niya si Martin. Pero si Martin hindi man tumuturo sa kanya. Ngayon, ganon, mga kababayan din itong si Magalong. Turo ng turo, salita ng salita tungkol sa korupsyon, ng gustong tingnan yung kanyang territory, yung Baguio City, ayaw niyang patingnan. Basta sabi niya, above board niya, wala mang problema dito sa amin. Paniwala. May project dyan yung mga diskaya. Maniwala sa'yo. Yan kasi walang tigil sa pagdadaldal, na ang tingin natin, mga kababayan, yung pagdadaldal niya, anti-corruption crusade niya, pan-cover man lang yata, mga kababayan, para in case may madiscover, sabihin, paninira lang, hindi man niya totoo, ginawan lang ako ng kwento, ginawan lang niya kami dito ng kwento, politika niya yan. O diba? Tulad ng strategy ni huling-huli na yung chichiria. Strategy ni Sara Duterte, sila yung naninira, binabaliktad nila. Ang naninira daw si Martin at yung ating Pangulong Bongbong. Walang tigil daw sa paninira sa kanila. Iba man yung nakikita ng tao at naririnig. Never na bumuka yung bibig ng ating Pangulo para siraan yung mga Duterte saka si Martin Romualdez. Never na nagsalita ng masasama sa kanila. Baliktad lahat yung kwento po. Kailangan nating linawin dito. Kaya ito yung ginagawa natin. Kasing gulong-gulo na. Pinulo nila para talaga ma-confuse yung mga tao. Hindi na malaman kung ano na yung totoo. O, di ba?